walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, ang fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, charot. So, yon. So, kamusta naman kayo? So, malapit na ang Pasko. Ilang tulog na lang ay Christmas na. 5 days to go. So, ayan na. Siyempre, masaya na naman ang Noche Buena ng bawat Pilipino. Pero kung ako suggestion ko lang sa inyo huwag kayong masyadong maghanda ng bonggang-bongga kung ang pera ninyo ay konti lang. Kasi syempre, marami na namang gastusin. Andiyan dyan pa ang bagong taon. Ako suggest ko lang, yung tama lang sa pampamilya. Kung tutuusin nga, pwede isang putahing ulam, tapos spaghetti, tapos lumpia, tapos fried chicken. Ayun, pwede na yun. O, diba? Tapos may bread, tapos may some coke. O, diba? Pero kung may pera naman kayo at gusto niyo maghanda ng bonggang-bongga na talagang, alam mo yun, yung mga di gora. Pero kung wala naman masyado, yung simple lang para sa table lang na, alam mo yun, na meron lang kayong pagsasalu-saluhan sa araw ng Noche Buena. Alam nyo, dito sa Thailand, hindi talaga yan pinaghahandaan dahil nga siguro Buddhism sila. Pero sineselebrate, oo, may mga celebration, ayun, may mga party, pero yung mga party na yan, hindi yan ganun kabongga. As in, napakasimple lang, ganon. Tapos normal lang kung ano yung pagkain sa bahay. Hindi naman kayo mawawala kung hindi kayo maghahanda ng todo-todo, di ba? May intindihan ng Diyos yun. Ang importante ang gawin ninyo ay magsimba. Alam niyo, sa totoo lang ako sa sobrang tagal ko na nakatira dito sa Thailand, syempre nandoon yung namimiss ko na iba pa rin yung Pasko talaga sa Pilipinas. Pero ako, kaming dalawa lang naman nito, yung simpleng handaan lang, as in yung sapat lang para sa aming dalawa. Tapos ayun, hindi naman kami yung naglalagay sa table ng mga pagkain or prutas, wala. As in, may mga kakainin lang. Tapos ayun, nagluluto lang ako ng spaghetti, fried chicken. So, enough. Tapos magpupunta na kami ng simbahan para ayun, sa Noche Buena. Kasi yun yung importante talaga, yung maipagdiwang ninyo yung Noche Buena sa loob ng simbahan para magpasalamat sa Panginoon, di ba? Kung hindi ka naman makakasimba ng Noche Buena, pwede ka naman magsimba kinabukasan. Alam niyo, sa totoo lang guys, kung talagang sincere, kahit nga magdasal ka lang sa loob ng bahay ninyo, kaya yan, papakinggan niya ng Diyos. Basta magpasalamat ka lang sa Kanya, di ba? So yun, kasi yung iba kasi na mo problema, gusto bongga yung handa, tapos kinabukasan nga. Di ba? So yun, so hindi practical. Kung piliin natin maging practical, hindi naman kailangan na laging bongga araw-araw at hindi rin kailangan ng mga bagong damit. Sa totoo lang, yung simple lang na may maisuot ka, kahit luma pa yan, basta presentable ka lang sa pagsisimba mo. Hindi ko nga alam kung bakit sa atin kailangan bago ng damit, tas ang daming pagkain, bago ang sapatos, my gosh. Ang ending naman nga, di ba? So yun, so kakasakit kasi sa ulo yung mga ganong eksena. Maling practice. Ayun! Anyway, so ang pag-uusapan natin ngayon, ito nga, si Chelsea Manalo na bigyan na nga ng homecoming parade katulad ni CJ Opiasa. At ayun, so masaya naman kasi siyempre sinalubong siya ng mga kababayan natin, pinanood siya yung kanyang parade dito sa Mall of Asia na inikot din siya katulad nung kay CJ. So nakakatuwa kasi syempre, at least 'di ba, nabigyan ng ganitong simpleng appreciation yung ating pambato sa Miss Universe. Pero may mga ilan na nagtataas ng kilay, bakit kailangan daw bang bigyan ng homecoming parade? Naka-top 30 lang naman sa Miss Universe. Ayun yung mga nabasa ko. Pagkatapos parang, yes, naging Miss Universe Asia, pero kung titignan daw kasi yung ranking doon sa Miss Universe, it's sa top 30. Okay. So ako, para sa akin, kung iisipin mo, kung meron mang bibigyan talaga ng homecoming parade, yung nanalo sa Miss Tourism International, si Yana. Kasi siya nakapag-uwi talaga ng title holder.
I think yung mga mutya ng Pilipinas Beauty, ayun talaga, dapat bigyan talaga yun ng appreciation sa Senado, tapos dapat sila yung bigyan ng homecoming parade, lalo na yung nag-title. Pero kasi since na parehas lang naman sila ng organization, pwede nang isabay doon sa homecoming parade, yung nag-title ng ng tawag dito, yung nag-titled ng tawag dito, second runner-up sa Miss Intercontinental. So, yun, pwede na silang magsabay kasi iisa lang naman sila. So, sila yung talagang dapat bigyan ng homecoming parade. Kasi sila yung nagbigay talaga ng magandang posisyon at saka, alam mo yun, second runner-up, hindi mo matatawaran yan. Tapos, plus title holder sa di ba? Kasi parang ganito lang yan eh. Yung Power of Beauty, ayun yung naging title ng second runner-up sa Miss Intercontinental. Pero kasi parang, okay, Power of Beauty ka. Pero kung titignan mo, second runner-up siya doon sa Miss Intercontinental. So, malayo talaga yung narating niya. Yung kay Chelsea Manalo naman, top 30 sa Miss Universe, totoo. Pero, medyo yung kasi ang pinagdiriwang dito yung Miss Universe Asia. Pero kasi ano ba talaga yung Miss Universe Asia? 'Di ba? Ito ba ay sobrang ang layo ba talaga ng narating nito? Kasi syempre may mga runners up ang Miss Universe. But ako, kung gusto i-celebrate at kung kaya nilang gastos ay i-celebrate nila, wala namang mawawala. Pero kasi dapat yung mga ganito, hindi na lang sa lahat ng bagay ay kailangan lagi tayong may pa-homecoming pa rin sa mga naka-top 12, naka-top 5, naka-top 10. So siguro yung first runner-up, may intindihan ko na bigyan mo siya ng homecoming parade kasi parang feeling ko hindi biro yung naging first runner-up ka sa isang international pageant. Parang Miriam Kiambao, di ba? Naging first runner-up siya sa Miss Universe. Binigyan siya ng homecoming parade ng Binibining Pilipinas kasi hindi biro talaga yung first runner-up. At ganoon din sila Miss Venezuela, talagang pinaparade sila. Pero yung parang yung ganito, siguro I think mas maganda yung parang magkaroon siya ng press con, ayun, sitting press con, mga ganon. Ayun, naiintindihan ko yung reaction ng iba na sinasabi nila naka-top 30 tapos may homecoming parade. Lahat na lang ba bibigyan ng homecoming parade? But sa ngayon, okay lang naman yan kasi first Miss Universe Asia kasi siya, di ba? So, siguro ayun yung ipinagdiriwang nila. Pero sabi ko nga, kung may bibigyan talaga ng homecoming parade dito, yung nanalo talaga ng Miss Tourism International kasi she's a title holder mula sa international pageant. Eh bakit hindi kasi pinapansin yun at hindi binibigyan ng halaga? Eh bakit kapag nag-top 30 ka sa Miss Universe, bibigyan ka ng mga ganitong appreciation? Pero yung mga nag-title talaga na katulad ng mga sa Face of Beauty, di ba? Title holder din tayo dyan. Pero parang hindi sila binibigyan ng pansin dahil ba minor pageant yung sinalihan nila. Pero kasi ako, para sa akin, minor pageant yan or major pageant yan. So, dapat pa rin talaga nabigyan ka ng homecoming parade kapag nag-title ka. Kasi parang feeling ko, karapatan nila yon na ipagdiwang yung pride na nauwi nila sa Pilipinas. So, yan! So, yung kay Chelsea Manalo naman, edi mabuhay and then congratulations. Pero ako, para sa akin, siguro, sana yung simpleng na lang, yung simpleng tawag dito, press con, ayun. Yung press con talaga, mas bongga yon, better na yon. Pero yung sasabihin mo yung parang kaliwaan yung ganito, eksena, ganito yung eksena, medyo okay, nakakatuwa, pero kasi parang it's over. Parang mas marami pang mga title holder na dapat bigyan ng pansin. Katulad ng mga nanalo nga sa tourism at saka sa Intercontinental. Eh bakit hindi sila binibigyan ng mga interview ng malalaking station at hindi sila naiimbitahan sa Senado? Eh sila yung nagbigay din ng matinding karangalan, di ba? So yun. So ako happy ako for Chelsea ha, sa totoo lang. Pero naiintindihan ko din yung komento ng iba. Kasi parang dapat tutukan din talaga. Kung sila nabibigyan sila ng homecoming parade, bigyan din naman sana ng appreciation din yung mga nanalo sa international pageant. Ayun lang yung akin. But
happy ako for Chelsea Manalo kung ano man yung nangyayari sa kanya ngayon. So, syempre, natutuwa ako. Pero sana, mas mabigyan din sana ng pansin yung mga nag-title holder talaga mula sa international pageant, di ba? So, yon. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa tinatalakay natin. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.